Ako si Liza. Dati akong OFW sa Middle East. 12 taon sa iisang routine, trabaho, remittance, tulog. Akala ko noon, iyon na ang tadhana ko. Basta nakakapagpadala, ayos na. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi ako lumalago. Yung pagod, paulit-ulit. Yung ipon, parang bula. Naisip ko, hanggang kailan ako ganito? Sa tuwing umuwi ako, iba na ang paligid. Mas madaming may negosyo, mas madaming umaasenso. Ako, balik abroad pa rin. Doon ko unang naramdaman yung tahimik na tanong. Bakit hindi ko kayang magsimula? Hindi ko alam kung takot ba o sanay lang akong umasa sa sweldo. Pero isang gabi, habang hawak ko ang payslip ko, naisip ko, baka ako mismo ang pumipigil sa sarili ko. At yun, ang simbula ng tagbabago. Hindi mabilis, hindi madali, pero totoo. Habang nasa abroad ako, araw-araw pareho lang. Gigising ng alas 5, magluluto, mag-aalaga, maglilinis. Pagkatapos ng ilang taon, naramdaman kong parang nauubos na ako. Hindi lang katawan, pati loob. Sabi ng kaibigan kong si Maricel, kapwa OFW din, Liza, ilang taon ka na dyan? 12 na. Grabe. Wala ka pa bang balak umuwi for good? Gusto ko nga. Pero anong gagawin ko pag uwi? Wala naman akong negosyo. Wala akong alam. E di mag-aral muna. May mga online trust na ngayon. Sayang yung ipon mo kung puro remittance na lang. tahimik ako nun. Alam kong tama siya, pero mahirap tanggapin. Sanay na ako sa sigurado. Bawat buwan, may sweldo. Pag uwi, baka magkaproblema pa. Lumipas ang taon. Nagkasakit ang tatay ko. Kinailangan kong umuwi. Sa 2 buwan na bakasyon, doon ko nakita ang totoong problema. Hindi pera, kundi kawalan ng direksyon. Wala kaming naipundar na negosyo. Lahat ng padala, ginastos. Habang nakaupo ako sa harap ng bahay namin, sabi ko sa sarili ko, paano kung ito na yung huling taon kong mag-abroad? Pagbalik ko sa abroad, mas lalo akong naging tahimik. Hindi na ako masaya kahit malaki pa ang sweldo. Isang gabi, nagkausap kami ulit ni Maricel. Liza, may seminar dito sa embassy tungkol sa pagninegosyo. Libre lang. Sama ka. Hindi yan para sa akin. Wala akong alam dyan. Lahat naman nagsisimula sa wala. Kung maghihintay ka pa, kailan pa? Napaisip ako nung buong gabi. Habang naglilinis ako kinabukasan, narinig ko yung sarili kong boses sa loob ng isip ko. Liza, gusto mong magbago pero takot kang matalo. Naiyak ako habang nagmap ng sahig. Kasi totoo. Sumama ako sa seminar. Ang daming kababaihang kagaya ko. Mga pagod pero umaasa. Habang pinapakinggan ko ang speaker na nagsabing, ang puhunan na hindi lang pera, kundi disiplina. Parang tinamaan ako. Umalis akong may bagong tanong na, paano ko sisimulan kung wala akong karanasan? Pag uwi ko sa kwarto, binuksan ko ang cellphone ko at nagsimulang manood ng mga libreng video tungkol sa online business. Doon nagsimula ang pagbabago ng direksyon. Bumuo ako ng plano. Hindi grand pero malinaw. Una, magtabi ng maliit na kapital buwan-buwan. Pangalawa, mag-aral tungkol sa product sourcing at marketing.
Nagbukas ako ng maliit na online store habang nasa abroad pa ako. Una kong binenta, mga skincare products mula sa Pilipinas. Pinadala ng pinsan ko. Nung una, palpak. Mali ang supplier, mabagal ang delivery. Pero hindi ako sumuko. Mylene, bakit ang tagal ng order? Pasensya na, kulang kasi sa stock. Sige, ayusin natin yan. Kailangan kong mapanatili ang tiwala ng customer. Araw-araw, kahit pagod galing trabaho, binabantayan ko ang orders. Pinag-aralan ko ang tamang pag-toast, tamang presyo, tamang pakikitungo. Habang lumalago ang benta, lumalaki rin ang kumpiyansa ko. Pagbalik ko ng Pilipinas matapos ang kontrata, dala ko ang disiplina at mindset na natutunan ko. Inipon ko lahat ng kita at nagbukas ng maliit na physical store. Hindi madali. Minsan walang customer, minsan lugi. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi ko ito ginagawa para yumaman agad. Ginagawa ko to para matuto. Dumaan ang 6 na buwan, nagsimula nang makilala ang brand ko sa barangay. Sumunod na online orders, tapos referrals. Isang araw, tinanong ako ni Maricel sa video call. Kumusta na, Lisa? Aba, may branch na ako. Grabe, dati ayaw mo pang sumama sa seminar? Buti na lang pinilit mo ako, kung hindi baka nandyan pa rin ako sa abroad. Pagod pero walang direksyon. Ngayon, may 6 na empleyado ako. Lahat dating OFW na umuwi rin. Tinuruan ko silang magbenta, mag-manage, magtiwala sa sarili. Hindi ito tungkol sa malaking kita, kundi sa kalayaan. Kalayaan mula sa takot at pag-aalinlangan. Ako si Liza, dating OFW. Ngayon ay negosyante. Ang akala ko noon ang taming sukatan ng tagumpay ay sweldo. Pero ngayon, alam kong mas mahalaga ang kontrol sa sariling oras at desisyon. Ang tunay na yaman ay hindi lang pera, kundi kakayahang tumayo sa sariling paa. Natutunan kong ang disiplina ng isang OFW ay kayang maging sandagan ng isang negosyo. Kung marunong kang magtiis, marunong kang magtagumpay. Hindi kailangan ng malaking puhunan, kailangan lang ng malinaw na dahilan at tapang na magsimula. Maraming beses akong nagkamali, pero bawat pagkakamali ay naging puhunan din. Ang pinakaimportanteng leksyon ko, walang sayang na sakripisyo kung gagamitin mo ito para baguhin ang buhay mo. Hindi ko kailangang maging pinakamayaman. Ang mahalaga, hindi na ako natatakot. Kung nakikinig ka ngayon at isa kang OFW o empleyado na pagod na sa paulit-ulit na routine, tandaan mo ito. Walang sisimulang perpekto, pero laging may tamang panahon para magsimula. Hindi mo kailangan maghintay ng sign. Ikaw mismo ang sign. Mag-ipon ka ng kaalaman. Subukan mo kahit maliit. Magkamali, bumangon, at ulitin hanggang sa gumana. Ang puhunan mo ay hindi lang pera, kundi karanasan, tiyaga, at paniniwala sa sarili. Baka tulad ko, ang akala mong trabaho lang ay maging daan pala sa sarili mong negosyo. At kapag dumating ang araw na yun, masasabi mo rin, OFW noon, negosyante na ngayon.